May kakilala ka ba, no, na parang ang daming potensyal pero sinasayang yung buhay niya? Alam mo yon, maghapon na nakatambay, maghapon lang ML ng ML, ayaw mag-aral, right? Or baka ikaw mismo to, tinanong mo na to, para saan ba talaga tong buhay na to? Very close sa akin tong topic na to, kaya ito rin yung sinuggest ko kay ating Cheryl. It's because this week lang po, meron akong sister-in-law who is very dear to me na namatay. Biglaan siya because of cardiac arrest while having dialysis, si May. At mabigat din dahil 1 week kami sa ICU, nagbabantay and all. And she's 49 years old, single. And tinitingnan ko yung hipag ko, parang life is just short. Itong katawan natin na to, parang panandalian lang tong physical na to because there is such thing as eternal. Kasi po, we're comprised of body, soul, and spirit. Tama po ba? And madalas, we're so concerned of the body, yung physical, we forget and neglect the spiritual side of it. Kaya, tandaan nyo po, you were born for a purpose. Pinanganak ka because may purpose ka. Hindi lang to survive, hindi lang to succeed, but actually to serve. To serve who? To serve God's purpose. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa Acts chapter 13:36. Ang ganda ng kwento po na tong tao na to. Kilalang kilala nyo to, si King David. Isa siyang famous na hari sa Biblia. Okay? Kilala siya, of course, dahil pinatay niya si Goliath, yung higante. But more than that, ang dami niyang accomplishment po. Madalas ako sa Israel and nakita ko pati impact niya up until now. I mean, he lived like, 2,000 plus years ago. And yet, yung impact niya, even the flag nga ng Israel is flag of David and all, Stars of David. Pag nakita niyo po yung buhay niya, isa to sa well-documented story sa Bible. Mula sa isang paslit na shepherd na dinedma ng tatay nung hinahanap yung next king para i-anoint ni Propetang Samuel. Dinedma lang siya ng tatay niya, hindi pinakilala, all the way to being one of the most decorated generals, military generals, one of the most successful kings sa buong history po ng mundo. Kaya pag tinignan niyo yung buhay niya, makikita niyo po, ito yung parang eulogy sa kanya. Sabi po sa Acts 13:36, now when David had served God's purpose, okay, in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. Pag sinabing saw corruption, medyo malalim na tong verse na to. Ibig sabihin, his body decayed. Okay? Siya daw po ay naagnas, bumalik na po sa dust, sa alabok ang kanyang katawan. Ang una po rito dapat natin maintindihan, wala ditong binanggit na David's riches and fame, victories and all. Isa lang ang importante sa buong buhay ni David. Kumbaga, sa kanyang lapida, he served God's purpose. Alam niyo po yung buhay na worth living is living a life for the purpose of God, for the glory of God. Ang tunay po na sukatan ng success ay hindi kung gaano ka kahaba na buhay. Pero ang tanong, kanino ka ba nabuhay? Para kanino ka ba gumigising sa umaga? Di ba? Ang gandang tanong. So, bakit po ba kailangan muna nating iserve yung God's purpose? Sa mga nasa taxi driver ngayon, mga nasa taxi ngayon na nakikinig o sa mga sa kotse nila or jeep, anumang sasakyan kayo, naka-tune in sa amin o maring nanonood kayo ng TV, ito po'y very relevant kasi maaaring dumating na sa punto ng buhay mo. Para saan ba talaga itong buhay na to? Is it all about seeking comfort? Yung para umalwa lang ang buhay? Nag-aral ka mula elementary hanggang college, nag-master's degree ka pa, nag-PhD ka pa. Para saan ba yon? Para malaki sweldo, pastor. Para saan malaking sweldo? Para gumanda buhay. Para saan magandang buhay? Para maging magaan ang pamumuhay. Para saan gumaan? Para pag namatay ako, magaan ang buhay. Yun lang bang purpose? Is it all about pursuing success at pleasure sa mundo? Pero gaya ni David, tinawag ka ni Lord, ni God for a purpose. Okay? May mission ka rito, kapatid. Kaya ikaw na parang, ito na lang ba ang buhay paulit-ulit? Again, remember po, we are naturally self-serving. Okay? By default, sabi sa Romans 1:25 yan. And we always chase temporary pleasure, sabi sa book of Ecclesiastes. And oftentimes, yung pong ating definition ng success ay puro makamundong pananaw lamang. Magkano pera mo sa bank account? Ano narating mo sa career mo? Ilan ba naging kotse mo, bahay mo, mansion mo? Pero sa grace ni God,
iba po ang ating magiging definition ng success. So, may gusto lang akong share sa inyo. 3 bagay lang po ito and hopefully, maintindihan natin to, okay? Yung una po nyo maintindihan, natin lahat maintindihan, that life is short. Huwag natin itong sayangin. Okay, life is short. Bakit? Sabi rito, when David served God's purpose, he fell asleep. Pagtingin nyo po sa lapida nyo, no? Yung sa lapida, pag hindi nyo pala makikita lapida nyo kung patay na kayo. Sa mga lapida, sa sementeryo, makikita nyo yung birthday saka yung death day, kung kailan namatay. Sa pagitan po ng 2 dates na yon, ay may isang maliit na kudlit o yung hyphen na tinatawag, yung buong buhay mo ay na-encapsulate lang or na-conclude ng maliit na sign na yon na tinatawag natin na hyphen. Imagine niyo kahit na namuhay ka ng 100 years, parang si Senator Enrile na 100 plus na, malakas pa rin. Kahit nabuhay ka ng 10 years, your whole life compared to eternity ay napakahigsi. Alright? Sabi po sa Psalm chapter 90, teach us to number our days. Turuan mo kami kasi maigsi lang ang buhay namin. Sabi sa James 4:14, life is a mist. Para lang daw pong hamog ang buhay. Makinig po kayo. Nung nakita ko yung hipag ko na nire-revive at eventually nga po nag-expire, na-realize ko, Lord, one day I'll be like that as well. Ibig sabihin, mamamatay din lahat naman tayo. Sabi sa Biblia, for a man is destined to die once and then face judgment. Alright? So, yun ang appointment na hindi natin mamimiss out. Unless, of course, dumating na si Jesus and the second coming. But, for all of us listening now, kung buhay ka, one day we're gonna experience death. Kasi hindi mo hawak kailanman yung buhay mo. Pero hawak mo kung paano ka mabubuhay. Yun ang point ko. Okay? So, minsan may isang tao ko na kausap. Sabi niya, parang I spent my whole life climbing the ladder of success. Ma-realize ko lang na yung hagdan pala ay nakasandal sa maling pader. Parang akyat ka ng akyat ng ladder of success only to find out, ito ba talaga gusto kong buhay? Okay, nahiwalay sa asawa. Worse, yung anak, naging mga miserable. Kaya imagine niyo to, kung may 1 buwan ka na lang para mabuhay, babaguhin mo ba yung iyong mga priorities and values? Imagine niyo to, magandang talong to mga kapatid ha. Kung meron ka na lang 1 month to live, gagawin mo pa kaya yung mga ibang bagay na pinaggagawa mo na wala naman talagang pagtinina mo, eternal worth and value? Kung 1 buwan ka na lang mabubuhay, tingin mo, hindi ka kaya magpapatawad? Ako, kunyari, 1 buwan na lang ako. Tatawagan ko lahat ng mga kamag-anak ko, ng mga hindi ko nakakausap. Tatawagan ko yung mga taong merong galit sa akin, kung meron man, ano. Baka humingi ako ng tawad, ano ba talaga, kailangan ayusin natin to. Or baka magpatawad ako sa mga taong minsan hindi mo mapatawad. If you have a month to live, baka mas shorten yung mga bagay na list mo na dapat gawin, tama? So, saan mo ba inuubos yung lakas mo at enerhiya mo, kapatid? Alright? Knowing that life is short, on the average, a Filipino will live an average of 70 years, sabi po sa World Health Organization, para 72 sa babae, 66 something sa lalaki. Pag tinignan nyo po yun, 25,500 days lang pala yun. Gabi, no? 25,500 days the moment ka ipanganak. Ang iksino na. Kung kaedad kita ngayon, mga 36, joke lang, waistline ko yun. Kung 30-ish ka ngayon, itong katulad nila Carmi, mga 30s, meron ka pang 15,000 days left. Kung 40 ka, may mga 12,000 ka na lang na buhay. Kung 50 ka, tulad ko, 7,000 na lang ang araw ko natitira, di ba? Imagine if you're 50 years old like me, right? I'm 51, I have 7,000 days on the average na ibubuhay. Kung healthy ako, right? Parang kinukumpit ko nga, Lord, parang 1,000 weekends na lang yun, So, life is short. Make it count. Number 2, okay? Tapusin natin number 2 and then mamaya sa second segment natin number 3. Point number 2, life has a purpose. Discover it. Since may purpose ang buhay, alamin mo kung ano yun. Alright? Ano ba yung purpose mo? Sabi kasi din sa verse kanina, David served God's purpose. Paano mo malalaman ba yung purpose natin? Well, of course, sino ba gumawa sa'yo? Because pag pinag-usapan ng purpose, kung sino gumawa ng isang bagay, siya define ng purpose ng isang bagay na yon, correct? Nung hindi pa nauso telepono, alright, nung 18-something, hundreds,
Si Alexander Graham Bell, inintroduce niya yung unang telepono, may piece of wood na may wire, na may earpiece. Siya lang ang makapag-define ng purpose nung piece of wood na yon na may wire and all. Bakit? Siya naka-imbento nun eh. So, ibig sabihin, kung sino naka-imbento ng isang bagay, siya makakapag-define ng purpose ng isang bagay na yon. At sino ang nag-invento sa iyo at sa akin? The Bible says in Isaiah, "These people who are called by my name, whom I created and formed." Sabi ni God, itong mga nilalang na to, na kinreate ko. Diba sabi sa Bible, they created man and woman in His image and likeness. So the Trinity, sabi, come, let us create man in our own image and likeness. So tayo po'y kinreate ng God at may purpose. Ano sabi ron? These people whom I created for my glory. Lahat po ng ginagawa mo at ginagawa ko, dapat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Anything na hindi mo gamitin according to its purpose, nasisira. Itong telepono ko, gamitin mo tong pandikdik ng bawang, masisira to kasi hindi yun ang purpose niya. Yung mic na to, gamitin ko tong pang door stopper doon sa pintuan namin dito sa studio, masisira to kasi hindi yun ang purpose niya. At ilang tao ang nakikita nyo sa paligid nyo, hindi pinapamuhay ang purpose. Sinisira ang buhay. Nag-alcoholic, nag-drug addict. Okay? Binigyan ni Lord ng opportunity magkaroon ng public office. Nag-corrupt, nagnakaw sa bayan. Di ba? Magbobotohan pa naman tayo. Maging wise tayo sa pagboto sa Lunes. So pag tinignan nyo, may purpose tayo. And our purpose, the Bible says, to give God the glory. Magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Sabi sa Ephesians 2:10, meron tayong verse na to, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Nakita niyo yan? Tayo daw po ay gawa ng Diyos, handiwork niya tayo, created for what? To do good works. Na pinrepare na daw ni Lord para sa atin. Ang ating pong purpose ay mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Paggawa ng tama, what is righteous, what is just. So kung ikaw ay isang guro, gawin mo ng tama yung trabaho mo. Kung ikaw ay isang engineer, gawin mo ng tama at may integridad ang trabaho mo. Kung ikaw ay isang congressman, politiko, gawin mong may integridad ang lahat ng transaksyon mo. Kung ikaw ay isang pastor, gawin mo maintegridad ang trabaho mo. Whatever you're doing, the Bible says, do it all for the glory of God. So, napakahalaga nung sinabi ng verse na yon, we are God's handiwork to do good works. We're created to do good works. Ang ballpen po, ginawa para magsulat. Pag ginawa mo itong panghalo ng kape, masisira yung ballpoint niya, hindi na siya magagamit sa original purpose niya. Kaya tayo pong mga tao, ganun din. May mga kakilala ka na sayang, honor to nung college, ang talino na to nung elementary, ang galing na to nung nasa ahente siya ng real estate. Kaso natutong magsugal, natutong mag-drugs, sinayang ang buhay ng walang purpose. Kaya kung ako sa inyo, magdadasal ako, Lord, pakita mo naman yung purpose ko, ba't ako nandito sa kumpanya na to? Pakita mo naman, Lord, yung purpose ko, bakit ako nagda-drive ngayon ng PUB na to? Ba't ako nagda-drive ngayon ng sasakyan na to? Lord, pakita mo bakit ako ngayon janitor dito sa kumpanya na to. Lord, pakita mo paano ko gagamitin yung aking buhay para sa iyong kaluwalhatian. So, before I end, tanongin mo yung sarili mo. Ano ba yung burden mo? Sabihin, ano ba yung passion mo na pwedeng gamitin ni Lord? Ano yung passion mo na masasabi mo, Lord, gamitin mo naman ako. Binigyan mo ako ng talent para dito. Gamitin mo ako, Diyos. Sa anong area ka pwede magsimulang maglingkod? Umikot-ikot ka lang. Tingnan mo sino yung mga tao sa paligid mo na pwede mong tulungan, pwede mong gabayan, and I'm sure maintindihan mo yon. So, una natin punto, life is short. Alright? Life is short. Tandaan nyo yan. Maiksi lang po ang buhay. Huwag sayangin. Make each day count. Number 2, life has a purpose. Discover it. Alamin mo yung purpose, bakit ka nandyan. Again, alalahanin nyo, parang yung kandila po, na nagliliyab. Hindi mo nagliliyab. Na lumalagablab. Okay? Kahit po napakaliwanag niya,
Okay? May hangganan yan. Okay? Okay ba? Ang ganda. Yung pangatlo, mamaya natin pag-uusapan. Mga gandang magnilay-nilay muna kayo. Okay, ano ba dapat kong gawin para maintindihan ko life is short at life has a purpose. Alright? Yun, nagbabalik na po tayo. Ang programang Sagot Kita. Once again, ako po si Pastor Jeff Eliscopides. Pansamantalang umahalili sa ating kapatid na si Cheryl. So, ang ating question of the day, para saan ka bumabangon sa araw-araw? Pag sinabi natin para saan ba? Para sa anak ko, para sa nanay ko na may sakit, o para, ano po ba yung motivation nyo para gumising ting umaga? I-comment po yan at i-share nyo na lang sa ating live stream at baka isa ka sa mga mapalad na mananalo ng ating MX3 gift pack. So, yan. So, tuloy na natin. Okay? Ang bilis ng oras talaga dito sa Sagot Kita. Kalahin mo naka 30 minutes na tayo. Tuloy na po natin. Pinag-uusapan po natin yung buhay na may saysay. Yung buhay na masasabi mo, pagka nasa deathbed ka na, ibig sabihin, mamamatay ka na at alam mong mamimit mo na yung maker, masasabi mo na, katulad ni Apostol Pablo, I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. So masasabi mo na, at the end of the day, namuhay ako na may saysay, namuhay ako na may purpose, at hindi lang yung buhay na ang dami mong ginawa, naging busy ka sa buong buhay mo sa mundo na to, tapos wala naman palang purpose. Right? Kasi hindi ngunit busy ka, productive ka, you can be too busy for the things of the world. Maaari tayong sobrang busy sa mga bagay na wala namang eternal na value. Tama po ba? Di ba? Yung dami mong ginawa, tapos pagdating mo sa langit, ano ba ginawa mo? Hindi ka kilala ni Lord. Again, dalawa lang po naghihintay sa atin na sasabihin ng Diyos pagka tayo po'y dumating sa langit. Either, well done, good and faithful servant, napalakpakan ka, well done, good and faithful servant, or sasabihin sa iyo ni Lord, who are you? I never knew you. Hindi ko kayo kilala. You evildoers. Okay? Hindi ko kayo kilala kayong mga kampo ni Satanas. Parang ganon. Ayaw natin yung huli, di ba? Gusto natin yung una na, well done, good and faithful servant. So, pinag-usapan natin kanina. Point number 1 po, life is short. Okay? Dapat po, wag nating sayangin. Pangalawa, life has a purpose. Discover it. At sabi natin, paano mo ma-discover? Pumunta ka sa maker. Pumunta ka sa iyong may likha. Because finding God is the starting point of finding your purpose. At ngayon po, pangatlong dapat natin maintindihan, life leaves a legacy. Ibig sabihin, kahit ano pang ipamuhay mo rito, may impact yan sa susunod na henerasyon. So sabi rito, life leaves a legacy, live it well. Sabi dito kay David, okay? David served God's purpose and then he died. Okay? He lived God's purpose for his generation. So kailangan meron tayong iwanang magandang legasiya para sa ating mga iiwanan. Hindi yung tipong, ano na iwan mo sa anak mo? Ito, hika, alta presyon, diabetes. Iniwan mo ba? Puro pakaramdaman, di ba? Puro pasakit pa yung iniwan mo. Wag ganon. So ito yung mga pwede nating iwanan. Number 1, live a legacy of faith. Sabi sa 2 Timothy 1:5, he's talking about, si Paul po is talking about si Timothy, yung kanyang disciple. Sabi, I am reminded of your sincere faith, which first lived with your grandmother Lois, and in your mother Eunice, and I'm persuaded now lives in you also. So sinasabi ni Paul, alam mo Timothy, yung pananampalataya mo, galing yan sa lola mong si Lois, nakita mo yan sa nanay mong si Eunice, at ngayon nasa iyo na. So, yun daw pong faith, okay? Meron daw pong, meron daw po siyang, nakikita siya, okay? Nakikita siya ng mga tao sa paligid natin. It's more caught than taught. So, live a legacy of faith. Number 2, live a path of truth. Ibig sabihin po, sabi sa 3 John 1:4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Ang tanong rito, yung mga anak nyo ba, sa iyo pa ba natuto magsinungaling? Nasa na yung rito, yung kumpare ko, pag tumawag, sabi mo, wala ako. Tay, nandito ka. Hindi, pag tumawag, sabi mo, wala ako. Naniningil yun eh. So, sa atin pa ba matututo magsinungaling mga anak natin? So, live a legacy of truth, okay? And then, number 3, okay, bago natin tuloy kwentuhan, live a legacy of integrity. The righteous lead blameless lives
blessed are their children after them. Okay? So, yun muna yung iwan ko sa inyo kasi bago natin tuloy ang kwentuhan, kukumustahin muna natin. I'm sure na-miss nyo na itong kapatid nating si Cheryl Cosim, ano? Kapatid, nasa live stream ba siya? Nasa Rome po kasi ang ating kaibigan kung saan kanyang natunghayan ang pagpapakilala sa bagong Pope. Okay? Ating Cheryl, nandiyan ka ba? Okay. Wala akong audio rito. Wala pa. Okay, baka naman natutulog pa, no? Okay lang yan. Wait lang po. Okay, sorry na. Wait lang. Baka si ating Cheryl natin, magkaiba kasi ng time zone. Pero I'm sure excited din kayong marinig mula sa kanyang report. Ano kaya yung feeling ng mga nandun? Kasi buong mundo, di ba, naghihintay sa magiging next Pope. At may napili na nga po, no? Naging puti yung usok. Pero maganda rin yung mula sa first-hand witnesses. Ayun, no? Sa first-hand experience na nakita talaga nung pagdungaw nung bagong Pope. Mamaya, babalikan natin yan si Ateng Cheryl. Pero tuloy natin. Sabi rito, yung buhay mo, may magiging impact yan whether you like it or not. Kung ikaw ay walang kwentang tao, most likely yung mga taong iiwanan mo, paano ba yun? Wala rin kwenta yun. Kaya sabi sa Bible, there's a training na dapat gawin sa mga anak natin. Train a child in the way they should go para daw paglaki nila, hindi sila lalayo sa training na yon. Kung wala kang training na ginawa, yun ang magiging problema natin. Dahil makikita mo, okay, wala akong training na ginawa, wala tuloy naging saysay yung mga sumunod na henerasyon. Kaya be careful. So, unahin natin yung sinabi ko kanina, live a legacy of faith. Makita sa inyo'y pananampalataya. Mga tatay, lalo na, no? Pag nakita ng anak nyo, wala ng tuition na sa susunod na tuition time, pag wala ng pagkain, ikaw ba yung nakikitang nagbubunga nga, nagwawala, at nagagalit? O ikaw yung taong sasabihin mo bilang tatay, mga anak, lumuhod muna tayo sa Diyos. Ipagdasal natin yan bago tayo maggawa ng diskarte paano tayo kakain. Pag nakita ng mga anak nyo, ay yung tatay ko nung araw, bago matarantay nanay ko, nasabihan na niya, magdasal muna tayo, honey, bago tayo mamblema. Dahil pagka minsan nagdasal tayo, nawawala agad ang problema. Pangalawa, yung live a path of truth. Yung katotohanan makita sa atin. Ikaw yung taong hindi nakikita ng kamalian, hindi sabihin perfect, pero ikaw yung nagiging barometer, kumbaga. Ikaw yung nagiging batayan ng katotohanan. At pangatlo, a legacy of integrity. Sabi sa Bible, the righteous leads blameless lives. Blessed are their children after them. Sabi sa Proverbs 20 verse 7. At ito pinakahuli, before ako matapos sa aking pangatlo. A legacy of love and forgiveness. Hayaan nyo po yung mga anak nyo makita sa bahay yung pagmamahal, yung grace. Alam nyo po yung sabihin ng grace? Yung pagmamahal kahit hindi dapat mahalin yung tao. Yung hindi deserving and yet minahal. Unconditional love. Yung hindi dapat patawarin pero pinatawad because that's what grace is. You don't deserve pero binigay pa rin. Sabi sa Ephesians 4, be kind and compassionate to one another. Forgive one another. Right? Just as Christ Jesus forgave you. Pakita nyo, i-model nyo yung humility, mga tatay, mga nanay. Dapat kayo marunong mag-say ng sorry. Alright? Teach them to forgive quickly. You won't be remembered for what you accumulated, but you will be remembered for what you contributed. So, parang relay race lang po yan, itong buhay natin sa lupa. Walang kwenta kahit ang galing mo, ang bilis mo, kung di mo na ipasa yung baton, wala rin kwenta yung susunod na henerasyon. Kaya ganun din po sa buhay. Ang tunay na legasiya ay hindi yung ano ba yung naipon ko, ilang bang milyon yung nasa bangko, pero kung ano yung naipasa mo, hindi lang monetary, but most especially yung character and integrity. Mamuhay po tayo na may impact. Okay, mag-mentor ka ng ibang tao, build a life, mga anak mo, i-date mo, right? So ito lang po yung aking gusto sabihin sa inyo. Life is short. May saysay ba yung buhay mo? Parang kanino ka ba bumabangon sa umaga? Parang kanino ka ba gumigising? Kung mamamatay ka bukas, ba't hindi pa ngayon? Hindi, joke lang. Kung mamamatay ka bukas, what would be written on your tombstone? Ano na susulat doon sa
lapida mo. Okay? Juan de la Cruz so and so. Ano nakalagay? Hinabol niya ang karangyaan buong buhay niya. Nagparami lang siya ng followers sa Facebook, 1 million plus. Si pursue success, yun lang ba yun? Or masusulat din katulad na nakasulat kay David. He served God's purpose in his generation. So, wag lang tayong dumaan lang dito sa buhay na to. Ipamuhay natin to at mag-iwan tayo ng marka for the glory of God. Amen? Palakpakan naman natin si Lord, okay? So, again, kung may gusto kayong i-share, parang may natutunan ka, ang ganda ng sinabi ni Pastor dun sa verse, the Bible na ganito, ganyan. Ang ganda nung na-realize ko. I-comment nyo lang. Okay, huwag kayong mahiya para hindi nyo alam yung comment nyo, may matututunan yung iba. Para saan ka ba bumabangon sa araw-araw? Okay? So, babasahin na natin yung ilang komento rito ng ating mga netizen as promised. Okay? Pag nag-comment kayo rito, may chance kayong manalo sa ating MX3 gift pack. Sabi ni Ramel Maluto, magandang hapon po, Pastor Jeff. Ako'y bumabangon para sa Panginoong Diyos. Inaalay ko sa Diyos ang buhay ko dahil binigyan niya ako ng second life. Oh, ako po'y nagkasakit at naoperahan at nagpapasalamat po ako sa Diyos na binuhay niya akong muli. Ngayon, namumuhay ako mag-isa, Pastor Jeff. Ano kaya ang purpose ni God na nabigyan ulit ako ng buhay? Kung kaya inaalay ko sa Kanya ang buhay ko, thank you, Lord God. Ang sabi naman ni Eddie Letada, kung may 1 month na lang ako para mabuhay sa mundo, gugugulin ko na lang ito sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagtulong sa kapwa sa abot na aking makakaya. Babangon ako ting umaga para magpasalamat pa rin sa Diyos na pinahiram niya ang buhay na to para nga sa loob ng 1 buwan na mamalagi sa mundo. So Eddie, hindi mo kailangang 1 buwan mabuhay. Gawin mo lang to araw-araw kahit na habang buhay mong gawin. Okay yan. Sabi ni Joanne Patricio, hello po Pastor Jeff. My life matters because God gave me this life. All things I have galing po sa Kanya. Marapat lang po na to give Him glory. Tama. Sabi ni Sufi, bumabangon ako para sa pamilya ko. Sa araw-araw sa anak ko, extended family namin. Yan ang purpose ako sa buhay. To cater the needs and well-being of my family members. We have lots of things to settle in the family, both financial and also emotional issues na mahirap lutasin. I always started, okay, to be the sacrificial lamb in the family, okay, and I'm hoping that I can continue doing so in God's mercy and grace. May mercy sa'yo si Lord, okay? Tandaan mo yan, Sufi. Sabi ni Fe Domingo, advance happy Mother's Day po sa inyong lahat ng mga nanay. Sa araw-araw na paggising natin, napakalaking blessing. Isa pang chance na binigay ng Diyos para gumawa ng tama, gawing makabuluhan ang hiram nating buhay. Correct ka naman dyan, ateng. Maria Lourdes, agree po, maiksi ang buhay, kaya siguraduhin natin magagamit natin ito sa misyon na binigay sa atin ng ating Diyos. Sabi naman ni Nemesia Angeles, kung may 1 buwan na lang ako mabubuhay, hindi ko gagastusin ang natitirang sandali ko sa mga material na bagay. Aalisin ko na ang pride sa katawan ko upang magpakumbaba. Okay, Ate Nemesia, huwag mo nang hintayin 1 month ka mabuhay. Gawin mo na ngayon yan. Grace y Gloria. For God, kaya ako bumabangon. Kasi sa Kanya ako namulat sa katotohanan. Okay, sa mga araw-araw na nasayang ko dahil sa sakit ng loob, naranasan ko nung bata pa ako. I blame the people around me because truly they are causes of my emotional hurts and wounds. Okay? Kaya it's God's grace na namulat ang kaisipan sa katotohanan. Yan. Ang dami nating komento, no? Pero, eto na. Ready na ba? Ready na po. Si Miss Cheryl Cosim. Balikan natin po si ating Cheryl live sa Rome at makakausap natin siya via StreamYard. Ateng, pasok! Hi! Hello? Can you... Wow! Sorry. Kumusta dyan, ating Okay, Cheryl? ba ako? Okay. Sorry. May tulog. Hello, narito tayo ngayon sa harap nga, Pastor Jeff. Yes. Dito sa harap ng St. Peter Square. At as in, kabababa lang namin ng aming sasakyan at gusto ko ngang humabol sa ating programa para at least malang makapagkwentuhan tayo. Ayan, nakita nyo, nagsiset up kami. Ayan yung ating cameraman na si Arvin, nandoon si Mon. Pero ito, puno pa rin. Puno pa rin ng mga deboto, ng mga pilgrims, ng mga turista itong St. Peter Square dito sa harap. Hindi pa kami nakakapasok sa
sa loob eh. Pero yung iba pa rin yung pakiramdam, maririnig mo na pinag-uusapan pa rin yung pagkakapili sa bagong Santo Papa. Yesterday, it was a different experience. Hindi ko ma-explain sa isang salita. Napaka-banal, napaka-solemn, um, faith affirming talaga. Nice. Yung experience kahapon, Pastor Jeff. Grabe, no? Na-imagine ko, Cheryl, ano yung emosyon ng mga tao dyan? Kasi, di ba, ilang araw din yung expectant sila, and then finally, nung nagputing usok na, paano ba yun? Nagsisigawan mga tao nung nakitang puti yung usok? Paano ba? Kwento mo nga yung part na yon. Oo, kasi nung una, so ina-anticipate na namin eh. Kami, kasama ko ang isang pare, talagang pumasok kami sa pinakaharap. Sinubukan naming makapasok doon sa unang quadrant kasi di ba may 4 na quadrant dito sa harap ng St. Peter's Square eh. So doon kami sa may pinakamaraming tao at nung medyo matagal, umupo na sa ground yung ilan. Pero nung lumabas na, paunti-unti yung puting usok, talagang tayuan, naghiyawan, nagyakapan, yung mga magkakasama, mararamdaman mo yung emosyon. Mayroong mga ilang naluha, ako kinilabutan talaga ako. Hindi ko ma-explain yung saya ng pakiramdam noong mga sandaling iyon. Wow. Oo nga. Ate Cheryl, hindi ko rin ma-imagine. Life-changing, Pastor Jeff. It was a life-changing experience bilang isang journalist at bilang isang individual na mananampalataya. Amen. Amen. Pastor Jeff. Amen. Alam mo, Cheryl, tama ka. Magkakaiba man yung mga pananampalataya natin na nanonood ngayon, pero hindi natin matatatwa yung faith ng mga kababayan din natin na natuwa sa pagkakapili nga po finally ng pumalit nga po na Pope. So, ating Cheryl, any last report dyan from your end before we end the show? Oo, Pastor Jeff, patuloy tayong maghahatid ng mga developments dito. Inaasahan na on Sunday ay magmimisa si Pope Leo the 14th. At I hope magkaroon kami ng pagkakataon dahil ang schedule niya na humarap sa media ay sa Lunes. So ipagdasal nyo na kami maging bahagi niyan. And we're also hoping na magkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang ating 3 kardinal and maikwento nila sa atin yung kanilang pakiramdam. I mean, hindi man nila maidetalye, pero yung naging experience din nila sa loob ng conclave. Pastor Jeff, alam ko, bitin na. Sorry, kapos tayo sa oras. But then again, mga kababayan, I'll see you guys soon. I don't know until when kami pa dito, pero patuloy tayong magbabalita mula dito sa Roma. Alright, thank you kapatid na Cheryl. Okay, yung mga pasalubong, i-ready mo na. Hindi, joke lang, okay? Okay. Thank you, Cheryl, and see you soon. Ayan nga po ang ating kapatid na si Cheryl na nasa Roma ngayon. Live na live po yan. At nagbigay siya sa atin ng update doon nga po sa nakapili na nga po ng Pope na pumalit sa namayapang Pope. So, actually sa totoo lang, magkakaroon tayo ng realization madalas pagka magkaroon ka ng report sa doktor na ito na lang number of days mo. Or minsan, pagka naratay ka, nagkasakit ng cancer and all, dun tayo nagkakaroon lang actually ng realization. Pero sa totoo lang po, kahit ako, pagka naman we're living our lives on a day-to-day basis, hindi naman tayo talaga aware o hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin na maiksi nga ba talaga ang buhay? Until magkaroon ng dagok na matindi na beyond your control and you realize, OMG, maiksi nga lang ang buhay. Kaya, I want to encourage you today, okay? Gusto ko kayong encourage bawat isa ngayon dito. Life is short, yes, but it is worth living if you live it for the glory of God. Because a life worth living is a life lived for the glory of God. Tatapusin na po natin yung programa sa isang dasal. Panginoon, maraming salamat. Dahil Lord, sa kabila ng mga kaguluhan, sa kabila ng mga confusion, sa kabila ng mga uncertainty dito sa mundong ginagalawan namin. May election pa kami, Lord, next week. So marami mga uncertainties.
But Lord, tulungan mo kami, Lord, na magkaroon ng tamang giya tungkol sa buhay, na life is short at ikaw ang author ng buhay. Kaya Panginoon, dalangin namin na magkaroon kami, Lord, ng daily realization. Paano ba namin ipamuhay sa araw-araw ang buhay na worth living para sa iyong kapakanan? So Lord, tulungan nyo kaming magmahal ng walang kapalit. Tulungan nyo kami magpatawad, even sa mga taong hindi karapat-dapat patawarin. Tulungan nyo rin kami, Lord, magpakumbaba at tumingi ng tawad sa mga taong na-offend namin. Tulungan nyo kami, Lord, maging generous sa lahat ng pagkakataon. Kung may 2 kaming delata, ibigay namin yung isa sa mga nangangailangan dahil bukas magpo-provide ka na naman ulit para sa amin. So, Lord, tulungan nyo kami, Lord, ipamuhay ang buhay dito sa lupa sa pamamagitan, Lord God, ng pag-shine mo sa amin. At kami makita rin bilang maliliit na mga lights dito sa mundo na to. Sabi mo, salta mo, you are the salt and the light of this world. Hayaan mo, Lord, kami magningning, hindi para sa aming kapakanan, but para sa iyong kapakanan. Sabi mo nga sa salta mo, your good works ay magbibigay ng glory para sa iyo. Yung ginagawa namin, Lord, good works, ay nagbibigay kalwalatian sa iyo. So, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.